Samantala, sa nakaraan nating video, napansin ni Captain Jonathan ang gulat niya nang makita kung gaano karaming magagaling na swordsman ang gustong sumali sa grupo ng ating bida. Pati mga mandirigma mula sa Kronos at Valhalla, na dating kaaway, ay nais na ring maglingkod sa Dimitri. Ipinakita rin ang laban ng dalawang kaliweteng swordsman sina McBurney at Fabier, silang dalawa ay magkasabay na nagpakita ng husay ang dalawa sa harap ng maraming tao. Pagkatapos nito, inihayag ni Chris na eliminated na si Thames matapos talunin ni Hunt. Sa eksena, makikita ang isang walang malay na knight mula sa Umberto na nakahiga sa lupa, pinatumba dahil sa pangmamaliit niya kay Hunt. Naririnig naman sa paligid ang mga bulong ng mga nakakita, hindi sila makapaniwala dahil kahit maliit ang pangangatawan ni Hunt ay natalo niya si Thames. Nang marinig ito ng batang swordsman, halatang nag-init ang ulo niya. Tinanong niya sa kanila kung mayroon pang gustong sumubok na labanan siya, at kung meron pang hangal na gustong hamanin siya. Nagpanteng ang tenga ng ibang knights, dahil hindi nila nagustuhan ang kayabangan ng batang swordsman at nagalit ng husto. Biglang lumapit ang isang kalbong lalaki na mukhang barbaro, halatang iritado sa asal ng binata at handang lumaban. Pero si Hunt ay ngumiti lang, parang tuwang-tuwa pa siya, dahil may bago na naman siyang mabibiktima. Makalipas lang ang ilang segundo, maririnig na ang sigaw ng kalbo. Sa isip naman ni Fred, tulad ng inaasahan, ang mga mayayabang na minamaliit ang mga private soldier ng Dimitri ay kusa ring bumabagsak. Kaya upang makapasa, kailangan niyang patunayan ang sarili niyang halaga sa pagsusulit na ito. Nang siya na ang susunod na lalaban, sinabi niya na pinipili niya si Chris bilang kanyang sparring partner. Nauunawaan naman ng tagamasid na si Chris ang binabalak ni Fred, kaya't napangiti na lamang ito sa ipinapakitang tapang ng isang swordsman. Sa isip ni Fred, bilang Knight Commander ng Memphis family, nilakaran na niya ang landas ng mga piling mandirigma. Bagamat siya ang rank 10 sa Kronos Empire, alam niyang kailangan niyang alisin ang tatak ng pagiging taga-empire at mag-iwan ng sariling marka upang tuluyang maging bahagi ng Dimitri. Umihip ang malakas na hangin habang naghihintay si Fred ng hudyat mula kay Chris upang simulan ang laban. Nakikita naman ng tagamasid na si Chris ang intensyon ni Fred, na ipakita ang kanyang halaga upang tanggapin siya bilang tunay na kasapi ng Dimitri. Pagkatapos noon, sinabi na ni Chris na simulan na ang laban. Hinugot ni Chris ang kanyang espada, at si Fred naman ay agad na sumugod na rin at sabik na sabik makipaglaban. Nakakita si Chris ng butas sa depensa ni Fred, ngunit dahil sa tagal ng karanasan ni Fred, agad niya itong naipagtanggol at napigilan ang pag-atake niya. Ngayon siya naman ang umatake upang makabawi at makakuha ng kalamangan sa laban, at para hindi rin makalapit si Chris sa kanya. Napagtanto niyang hindi magiging madali ang labang ito, kaya't kailangan na niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas kung nais niyang manalo. Sumigaw si Fred habang sumusugod, ginagamit ang buong lakas sa pakikipaglaban. Makikitang kahit paano ay nasasabayan niya ang mas malakas na bersyon ng Flash mula sa Dimitri, dahil dito, napangiti si Chris. Sa tindi ng kanilang sagupaan, pati ang lupang tinatapakan nila ay nagsisimula ng gumuho. Sa isip ni Fred ang aura ni Chris ay tiyak na hindi isang 5-star aura, ngunit nagtataka siya kung bakit ganito siya kalakas na kasing lakas ng sa kanya. Napagtanto niya na ang Dimitri ay isang lugar na hindi niya pa rin lubos na nauunawaan, at hindi niya alam kung paanong nagkaroon sila ng ganitong mga talentadong mandirigma. Ngunit alam din niyang hindi siya maaaring umatras, dahil kailangan niyang makapasa sa pagsusulit na ito para sa kanyang pamilya. Mabilis na umatake si Fred gamit ang kanyang espada, ngunit ang flash ng Dimitri ay biglang naglaho sa isang iglap mula sa kanyang harapan. Sabay nakita niya si Chris sa gilid, at sinabi niya kay Fred na pasado na ito sa pagsusulit na ito. Sa pagtatapos ng laban, pinuntirya ni Chris ang tiyan ni Fred at tinamaan ito ng isang malakas na atake. Nagtaka si Fred, dahil hindi niya namalayan kung kailan naitusok ni Chris ang espada sa kanya. Dahil dito, napabuga siya ng laway at unti-unting nawawala ng malay habang nahihina ang bahagi ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang segundo, nagkamalay si Fred at napagtanto niyang nasa isang silid na siya, at iniisip niya kung natalo ba siya. At nang maisip niyang natalo nga siya, napatunayan niya ang kanyang hinala, dahil tanging ang mga mandirigma mula sa Dimitri lang ang may kakayahang lumaban sa Kronos Empire. Samantala hindi pa tapos ang pagsusulit. Sa labas, naririnig ng lahat ang ingay ng isa na namang matinding labanan.
Naririnig ni Fred, habang dama pa rin ang sakit mula sa laban nila ni Chris, na sina Kevin at Chris raw ay sabay na nakikipagduelo sa iba pang mga knight. Makikita si Kevin na nagpapalabas ng matinding aura dahil isang indikasyon na ang kalaban niya ay hindi basta-basta. Pinakita naman kung bakit nagseseryoso si Kevin dahil ang kalaban niya ay may matibay na kalasag. Bukod pa dito siya ang rank 19 ng Valhalla na si Logan, na may palayaw na bakal na hindi sumusuko. Ngunit mas interesado si Fred kung sino ang humamon kay Chris, dahil hindi biro ang kalabanan ang kilalang Flash ng Dimitri. Ipinahayag na ang makakalaban ni Chris ay ang rank 3 ng Valhalla at rank 6 sa buong kontinente, at isa sa mga nagtataglay ng 12 espada ng kontinente, at may 5-star aura. Bukod pa rito, siya rin ang kinikilalang pinakamagaling na henyo sa buong kontinente pagdating sa espada, ang gumagala na swordsman. Sinabi pa ng lalaking may pilak na buhok na muntik na raw siyang makatulog kakahintay, ngunit sabi niya na sulit ang pagdating ng malakas na mandirigmang ito. Ipinanganak daw siya sa imperyo ng Valhalla at bumasag ng lahat ng record ng mga swordsman, at naging pinakabatang nakamit ang mataas na ranggo, na nagpapatunay ng kanyang pambihirang talino sa espada, na isang henyo na tunay na nasa ibang level. Tinatawag din siyang pinakamagaling na swordsman sa buong kontinente, hindi dahil sa aura, kundi dahil sa puro niyang galing sa swordsmanship. Kahit mas mataas ang aura level ng kalaban niya, nananaig siya sa pamamagitan lamang ng kanyang espada, at hindi siya gumagamit ng aura bilang sandata. Maging ang emperador ng Valhalla ay nagpakita ng interes sa kanya sa loob ng higit 10 taon. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nanumpa ng katapatan sa kahit kaninong bansa o organisasyon. Sa tulong ni Captain Jonathan, nalaman na ang pangalan ng sikat na swordsman ay si Ares mula sa Valhalla, isang galang swordsman na walang pinapanigan ni kinakampihan. At ngayon nabunyag na si Ares ay nag-apply bilang private soldier ni Roman Dimitri, dahilan upang kabahan siya, dahil posibleng mabali ang balanse ng buong kontinente. Makikita na agad na seryosong umatake si Ares laban kay Chris, ipinapakita niya ang tunay na lakas ng isang talentadong swordsman. Makikita kung gaano kabilis at sunod-sunod ang mga pag-atake ni Ares sa tinaguriang Flash ng Dimitri, at bawat galaw niya, para bang siya ang may kontrol sa buong laban. Habang pinagmamasdan ng laban, napansin ni Chris na may kakaiba sa estilo ni Ares, dahil malinaw ang kaibahan nito kumpara sa mga atake ni Diego, lalo na sa paraan ng paggamit ng aura. Doon niya naisip na ang galaw ng kalaban niya ay hindi basta-basta, isang uri ito ng swordsman play na halos kapantay ng Azure sword technique sa lupit at bilis. Dahil sa lakas ng salpukan ng kanilang mga espada, parehong napaatras ang dalawa sa gilid ng arena. Sa isang iglap, nakita ni Chris ang isang maliit na butas sa depensa ni Ares na isang pagkakataon, at bihira lang lumitaw sa gitna ng mabilisang sagupaan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang ginamit ang isa sa kanyang pinakamatitinding teknik, ang flash cut. Plano niyang tapusin agad ang laban sa isang atake lang. Pero hindi natinag si Ares. Sa kabila ng bilis ng galaw ni Chris, nanatili itong kalmado, na parabang nababasa niya ang susunod na hakbang nito. Sa mismong sandaling pinakawalan ni Chris ang flash cut, na counter ito ni Ares ng halos walang kahirap-hirap, na isang mabilis at eksaktong galaw lang, at nabasag ang buo niyang plano. Nabigla si Chris dahil hindi niya inaasahang may makakahabol sa bilis ng teknik na yon, dahil ilang taon na mula nang may huling nagtangkang kontrahin yun, at kahit sila, nabigo. Sa isip ni Ares, kinikilala niya ang bilis ni Chris. Hindi raw basta titulo lang ang flash ng Dimitri. Tahimik niyang hiniling na sana, hindi siya bigyan ng kalaban hanggang sa pinakahuling sandali ng laban. Sa isip ni Chris, kung sakaling dumulas kahit kaunti ang espada ng kanyang kalaban, baka siya pa ang tuluyang magwagi. Samantala, lumipat ang eksena kina Kevin at Logan. Makikita na nangingibabaw si Logan sa laban, habang nahihirapan naman makalaban ang demonyo ng Dimitri. Ramdam ng mga manunood ang tensyon habang nasasaksihan nila ang tunay na puwersa ni Logan, na tulad ng inaasahan nila sa isang mandirigmang karapat-dapat tawaging The Steel. Dahil dito, napabulong na lang ang ilan sa kanila, baka sa araw na ito, habang tumatalsak ang dugo ni Kevin, ay tuluyan ng bumagsak ang dalawang haligi ng Dimitri, sina Chris at Kevin.